Yan, welcome na naman po sa isang video ng Bentech. Yan, nagprint ako ng back to back sa Canon G10. May nagtatanong sa akin paano magprint ng back to back. So wala naman na akong binagong settings dun sa sa printer driver. Ito isang sample. Ayan yung isang sample. Yan, 300 GSM, double-sided photo paper ang ginamit kong Phototap LMB. So ito yung resulta. Dahil 300 GSM, syempre makapal yan. Yan yung kaya ng Canon G1010. So paano ko nagawa na i-back to back? Wala akong masyadong adjustment, sa Photoshop lang talaga. So ganito sa mga sa mga merong Canon G series. So applicable din to siguro sa ibang printer, no. Yung Epson kasi meron siyang adjustment na adjust yung kanan, kaliwa, yung taas tsaka yung baba sa driver niya. So dito sa features, pero kung bago yung printer nyo, pa yan, may okay pa yung calibration yan. So sa Photoshop na lang tayo mag-adjust kung magba-back to back kayo, no. So, ito yung calling card to for sample, no, tulad nung ginawa ko, no. Ito, yan, tsaka yan, back to back. Yan. So, gawa muna kayo ng canvas, no, na A4. So, ang A4 is 8.26 by 11.69. Then, ang resolution, no, gawa ko ay 300. Then, etong A4 nyo, kuhanin nyo yung gitna, yung pinaka gitna. Paano nyo makukuha yung gitna? Duplicate natin tong background layer, no, dito sa kanan. Yan. Ngayon, kailangan etong show transform control. Yan, naka-check. Tapos highlight natin yung layer 1 na ginawa ko, no. Yan, para makuha natin yung center. Ngayon, itong cursor itapat nyo sa ruler. Pag walang ruler, kunyari ganyan, ang shortcut nyan is Control R. Ito, Control R. Yan. Then, yung cursor itapat sa dulo ng ruler at i-drag, no? I-drag, hahawakan yung mouse, tapos bibitawan pag nasa gitna na. Yan. Ganun din yung dito sa gilid. Yan. So, nakuha na natin yung center. Ngayon, yung file natin dito na calling card, lagay na natin dito. Pwede nating i-drag and drop, no? I-hold natin yung left click, then i-drop natin dun sa canvas, no? Sa canvas na. May mga naka 600, no, kaya pala ang laki, no. So dapat 300 lang. Yan. So drag and drop dito sa canvas na nilagay natin. Yan, drag and drop. So din drag and drop ko. Then itong back dapat 300 din, no, 300 kasi yung canvas. So pwede naman 600, pero yung A4 mo dapat 600 din. Pero pwede na yung 300 kasi yan na yung magandang resolution pag nag-print ka. Then drag and drop din. Yan. So meron na tayong dalawang image, no. So sa A4 ang kasya dyan ay 12 pieces. So iano natin to. Yan. Yan. Hide ko muna tong isa. No, pagka white siguro yung nyo, yung background ng calling card, lagyan nyo ng cutting marks, no. Paano maglagay ng cutting marks? Pwedeng maglagay ka ng stroke, pero wag masyadong makapal. Kasi ang pangit sa cutting niyang pag kitang-kita yung guhit. So mga gray lang, yung manipis lang. Yan, tapos 1 yung size ng stroke.
Then padamihin natin, no? Yan. So ito naman, padamihin natin. Control J lang 'yon, o kaya ida-drag and drop nyo dito. Yan, para ma-duplicate. Yan. Para ma-duplicate, no? Nakapula pala yun natin, no? Gawin natin gray. Tapos copy layer style. Paste layer style. Yan. So, meron tayong 4. Pwede natin silang i-combine dito sa Photoshop, no? Ang pag-combine yan, i-highlight lang natin lahat ng layer, then Control E sa keyboard na yon, Control E. Then magiging isang image na lang siya. Then i-duplicate natin, Control J, yan, Control J. Naging dalawa na yung layer na yan yung front. So yan. So center na yan. Then i-merge natin para isang ano lang. Let's i-rename ko na front. Yan. Then ito na yung back. Same process, no? Lagyan natin ng stroke. Tapos medyo malabo lang kasi pangit sa cutting pagka kitang-kita yung stroke. Then 'di ba etong front naka-face siya dito sa bandang kaliwa. So etong back natin, i-face natin bandang kanan. Yan, bandang kanan siya. Bali pa nandito siya. Yan. Bali nandito siya naka-face yan, no. Yan. Yan, dito siya naka-face. Yan, tapos etong front. Yung front dito naman, no. Yung ano niya, no. Yan. Dito siya naka yung back baligtad, no. Yan, so padamihin din natin uli tulad ng ginawa natin dun sa front. Yan. Yan. Then yan. Then merge natin uli, Control E, Control J, duplicate. So nasa center pa rin siya, no? Nasa center pa rin yung ating mga image. Then i-rename natin, lagay natin back. Yan. Then yan yung front, no? Bali yung front dito nakaharap, dito naka no, yung pinaka niya pag binasa, 'di ba, dito naka then ibabaligtad yung sa back pag naman, kasi yung pag lagay natin ng papel doon sa printer, mamaya i-twist natin ganon, pabaligtad. Then ngayon dito sa printing, yung ipiprint natin, sinahanap nila yung color adjustment ng Canon, no, G20. So yung page setup, ito yan, photo, ang ginawa ko nakamat yung settings ko, naka-standard lang kasi goods pa yung head. Then itong color intensity, pag uncheck niyo yan, lalabas yung gantong dialog box. Ngayon dito ka mag-a-adjust ng color, parang color correction dun sa katulad ng Epson printer. Sa Epson printer, color correction dito, manual color adjustment sa Canon. So ayan yung Cyan, medyo nagtaas ako ng konti. Ayan, pwede ka magpalit, pwede mong slide to, slide yan. So depende yan sa inyo, kayo nang discover kung anong best setting sa inyo. So for now, ito lang yung ginawa kong setting: Cyan 11, magenta 7, yellow 7, intensity 5, contrast 2. So yun lang yung naging result nyan. Ito yung result nyan. Then kung kukumpara mo dun sa soft copy, no, ayan yung soft copy, di ba? Ayan yung soft copy. Nandyan sa screen nyo.
So medyo closer naman siya. Ayan. So i-print na natin uli, no? I-print natin gamit na yung settings na nakasave. Yung pinaka color correction natin, ito. Ayan, then i-print na natin, no? Print. Print na natin. Print. Ayan. So antayin lang natin matapos. Yung ano diyan, wag lang kayong magkakamali pagbalik, no? Pagbalik kailangan nakabaligtad. Nun. Kailangan sundin niyo yung ano, tama yung pagkakalagay niyo pagkatapos ng front. Para tama yung, kasi pagka nagkamali ka, eto babaligtad. Eto nakaharap papunta dito. So pag binasa nakaganyan, pag ginanon mo, nandito yung tamang pagbasa, no? Pero ito tama, eh. Kita nyo, tama. Yan, no? Tama siya. Ayan, 300 GSM. Yan nga, ano to, naka-laminate to front and back. Kaya, ano siya, parang, ano, mahirap siyang punitin. Kasi naka-laminate. Ayan. Isa pa. Pero napupunit din, pero hindi ganun ka, ano. Ayan, naka-laminate kasi siya. Back to back. Ayan. Mahirap siyang punitin. Wag lang pa ganito, no. Ito lang ang ano niyan. Ang kahinaan, no? Yung matuklap tong ano, photo top. Umangat yung photo top, tas matanggal. Yun yung pinaka ano, tulad yan, maalis. Yan, yung maalis yung photo top. Dali na punit, Pero wala naman sigurong ano, no. Barang sinadya na yun, pag ganun. So ito na. Ayan, lumabas ng paganyan, dapat ang lagay niyan hindi pa ganun, ang lagay niyan babaliktarin mo pa ganyan. Yan. Then ibabalik natin uli dun sa feeder. Yan. Dapat maayos yung pagkakalapat dito, no. Ayan, tapos i-ano natin dito yung layer visibility, no. Tapos tanggalin na natin yung visibility nung front ano, image, no, yung front ng calling card. Then print. Yan, antayin na lang natin matapos, no. Pasensya na kung medyo humaba yung video kasi 2 topics yung nailagay ko dito, yung paano mag back to back tsaka yung color correction sa Canon G series. Ayan, antayin natin matapos, no. Ayan, yung binilan ko ng original ink sa Shopee, yung 530, no, nag-order ako uli. So ito pa lang siya, oh. Hindi pa talaga ubos na ubos. Ito yung black pigment dye, yung color.
Itong L310 ko, puro pigment yan. Tapos ito dye. Tapos yung isang printer na, ayun o, yung parang skeleton na, naka ano siya, naka pigment. Pero bala ko siya ang i-sublimation kasi wala na akong sublimation printer, sira na to. Tapos ko convert ko na naman siya. Ito, bumili na ako ng ink, no, Koyi yung binili ko. Tapos cleaning solution. So meron akong video ng conversion, no. So lahat mo ng ating tutorial sa Bentech ay do it at your own risk. Yan, hintayin natin matapos. So ito na, oh. Yan. So check natin kung so hindi ko nagagamitan ng cutter, no, para malaman lang natin kung tama ba na hindi lumagpas, maganda yung pagkaka back to back. So gupit na lang ako, for testing lang to, no. Ayan. Isa lang. Try lang tayo ng isa. Lang tayo ng isa. Try lang tayo isa, no. Ayan, tama, oh. Eto, mga ka-printing, back to back. Wala akong in-adjust sa printer settings na yung mga margin, wala akong in-adjust. Bali sa Photoshop lang, kailangan mo lang ma-center kung hindi naman siya talaga kung medyo malaki dito, adjust na lang yun sa kanan or kaliwa sa Photoshop ka na lang mag-adjust. Then i-save mo na lang yung ginawa mong file, tapos pwede kang magpatong dong ng calling card kung ibang file naman para meron ka ng settings na naka-save. Yan. So yun lang po mga ka-printing. Kung hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Bentech, mag-subscribe na po at maraming salamat.